Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya. Narito ang mga pinakamatitinding tagpo sa mga huling gabi ng FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recap at maiinit na eksena. Inilabas na ng mga gerero ang kanilang alas labang kay Tanggol. Layunin nilang sirain ang kanyang reputasyon upang tuluyang magalit ang taong bayan, bumalik muli sa kanilang panig. Isa sa kanilang ginamit si Ponggay. Pinilit nila itong magsalita labang kay Tanggol kahit labag na labag ito sa kanyang kalooban. Ngunit para lamang mailigtas at maprotektahan sina Lola Flory at Dimples, napilitan siyang sundin ang utos ng mga gerero. Samantala, handa na si Tanggol sa anumang maaaring mangyari. Hindi na siya nagdalawang isip at agad siyang lumabas at sumama sa protesta ng taong bayan. Isang laban para sa Maynila at para sa kanyang mga kaibigan. Sa harap ng nagkakaisang mamamayan, buong tapang na nagsalita si Tanggol. Pinalakas niya ang loob ng mga tao at hinimok silang magkaisa upang ipaglaban ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, wala nang atrasan. Desidido na si Tanggol na sugurin ang City Hall kasama ang puwersa ng taong bayan upang mapilitan ng bumaba sa pwesto ang mga gerero. Habang lumalakas ang sigaw ng mga tao na ipatalsik ang mga gerero, isang mabigat na tanong ang bumabagabag kay Ponggay. Hindi siya mapalagay dahil sa kanyang mga pahayag labang kay Tanggol. Kinakain siya ng kanyang konsensya. Ngunit sa kabila ng galit ng buong lungsod, ituko pa rin nga sa kapangyarihan ang mga gerero. Lulong na sila sa kanilang pwesto at ayaw nila itong bitawan kahit pabuhay ang kapalit. Samantala, mas naging matapang ang taong bayan at sama-sama silang sumugod patungo sa City Hall upang buwagin ang mga hadlang sa kanilang daraanan. Dahil sa takot na mapasok ang gusali, na pinag-utos ni Miguelito na paputukan ang paparating na mga tao. Malingaw-ngaw ang buong paligid sa putok ng mga baril pero hindi umatras si Tanggol. Sa tulong ng taong bayan, nambuwag nila ang mga barikada at tuluyan nilang napasok ang City Hall. Isa-isa nilang hinarap ang mga armadong bantay upang makalapit sa gusali. Kasama nga itong si Ramon. Mabilis na kumilos si Tanggol hanggang sa makarating sila sa pintuan ng City Hall. Ngunit sa loob ng gusali, nakahanda na si Rigor. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pintuan at handa niyang pigilan si Tanggol sa anumang paraan. Nagingit-kit na sa galit ang taong bayan laban sa mga gerero. Para sa kanila, wala nang pakialam ang mga ito sa karapatan at dignidad ng mamamayan. Ang mahalaga lamang sa kanila ay ang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagkaharap ang dalawang matagal ng magkatunggali, sina Ramon at si Rigor. Sumabog muli ang galit na matagal ng kinikimkim ng bawat isa. Samantala, nagkaharap din sina Tanggol at Miguelito. Sa tindi ng galit, hinamon ni Tanggol si Miguelito na makipaglaban sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na naroon din pala si Roberto upang tulungan si Miguelito. Dalawa laban sa isa. Pinagtulungan nila si Tanggol hanggang halos mawalan na ito ng lakas. Hawak siya ni Miguelito habang patuloy siyang hinahampas nito at tinutukan ng baril sa noo ni Roberto. Unti-unti nang nangihina si Tanggol. Sa sandaling iyon ay tila wala ng pag-asa. Tuno nga ba matatapos ang kabanata ni Tanggol? At kung sakaling tuluyan siyang matalo, sino kaya ang darating upang iligtas ang kanyang buhay? Talagang kapanapanabik ang mga huling gabi ng FPJ's Batang Quiapo. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.